May isang manunulat na nagngangalang Daisy ang nagpasya na magpakamatay kasama ang kanyang minamahal na si Sakchan. Ngunit bago pa nila ito maisagawa ay bigla na lang may lumitaw na truck at binundol silang dalawa. Nagising si Daisy na nasa loob na siya ng simbahan kaya naisip niya na baka nasa mundo na siya kung saan napupunta ang mga tao katapos mamatay. Bigla namang may nagpakita dito na babae at sinabihan siya na hindi umano ito ang mundo na iniisip niya. Nagpakilala ito sa pangalang Annette na siyang gagabay umano sa kanya. Dagdag pa nito na kasalukuyan nasa Zauberberg siya at dinala siya sa mundong ito para magsilbing hero. Kagad naman niyang naintindihan ang kanyang sitwasyon ngunit nang ipapaliwanag na sa kanya ang kanyang misyon ay dito na siya uminom ng lason. Kagad siyang pinagaling ni Annette dahilan para hindi magtagumpay ang kanyang planong pagpapatiwakal muli. Nilinaw niya na wala siyang pakialam sa sinasabing misyon ni Annette. Pero pilit pa ding isinasaksak sa kanya ni Annette ang kanyang kapalaran at dito na din nila napag-usapan ang truck na bumundol sa kanila ni Sakchan. Ayon kay Annette ay isa itong Otherworld Selection Truck at trabaho nito na manguha ng mga malulungkot na tao sa kabilang mundo. Ibig sabihin ay isa si Daisy sa hindi na masaya sa kanilang mundo. Hindi ito nagustuhan ni Daisy dahil pinakialaman lang umano ng truck na ito ang pinakamasayang sandali sana ng kanyang buhay. Naisip ni Annette na ipakita na lang kay Daisy ang stats nito baka sakaling mag-iba ang pananaw nito pag makita na nito ang kanyang malakas na kapangyarihan. Ngunit nagulat si Annette kung gaano kababa ang level ni Daisy. Sinubukan niyang tingnan ang iba pang stats nito baka sakaling nagtataglay ito ng pambihirang skills ngunit wala ng iba pang skills ang nakalagay dito. Hindi siya makapaniwala dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong kainang otherworlder. Nagpasya si Daisy na umalis na at dahil nag-aalala si Annette ay pinigilan niya ito. Dito na din nalaman ni Daisy na kahit pala sa ibang mundo ay maituturing pa din siyang walang silbi. Pero hindi na ito importante sa kanya dahil ang gusto lang niya ay maghanap ng lugar kung saan siya pwedeng masawi. Dito na napagtanto ni Annette na naiiba si Daisy sa lahat ng mga otherworlder na ginabayan niya. Gusto niya sana na pakuhanan muna ng propesyon si Daisy bago ito umalis kaya nilinaw ni Daisy na ipinanganak siyang manunulat at hindi na ito magbabago pa. Makalipas ang ilang minuto at habang pinagmamasdan ni Daisy ang signboard ay bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw ng isang babae. Inaatake pala ito ng isang halimaw na puno na tinatawag na Death Tree. Susubukan niya sana itong tulungan ngunit hindi niya ito maabot dahilan kaya pati tuloy siya ay hindi din nakaligtas. Kilalang may suction skill ang mga Death Trees kaya nawala na din ng pag-asa ang babae na mabubuhay pa sila. Ngunit ilang segundo lang matapos higupin ng Death Tree ang life force ni Daisy ay nagulat na lang ito sa nangyayari sa kanyang katawan. Nahawaan na pala ito ng laso ni Daisy at ilang sandali lang ay bigla na lang itong sumabog. Dahil dito ay naisip kagad ng babae na nagpapanggap lang palang mahina si Daisy at ang totoo ay malakas talaga ito. Matapos niyang magpasalamat ay inalok niya si Daisy na sumama sa kanya patungo sa kanilang lugar. Nang hawakan niya ang kamay ni Daisy ay dito na biglang naalala ni Daisy si Sakchan. Naisip niya na baka andito din sa mundong ito si Sakchan kaya nagpasya siya na hanapin ito para ipagpatuloy nila ang double suicide. Bumalik siya sa templo para tanungin si Annette kung andito din ba sa mundong ito si Sakchan. Dahil hindi ito alam ni Annette ay nagpasya siya na sumama na lang sa babaeng tinulungan niya na tinawag niya sa pangalang tama. At dahil naman ayaw na ni Annette na mapalayo kay Daisy ay nagpasya ito na mag-resign na sa kanyang tungkulin para samahan si Daisy. Minabuti naman ni Daisy na magpahinga muna sa nakita niyang kabaong. Kaya habang nagpapahinga siya ay napilitan na lang sila tama na hilahan siya. Makalipas ang ilang oras ay ginising na siya dahil nakarating na sila sa castle town ng Roth. Nagpasya sila na dumiretso muna sa palasyo para makipagkita kay King Thomas at kay Princess Charlotte. Nalaman nila na ikakasal na si Princess Charlotte ngunit wala pa itong napipili. Kaya naisip ni King Thomas na hingin ang kanilang payo kung sino kina Gomez at Otto ang dapat na piliin ni Princess Charlotte. Ngunit hindi din makapili si Daisy dahil naniniwala siya na hindi ito dapat itanong sa maglalakbay na kararating lang sa kanilang kaharian. Sinabihan din niyang malupit si King Thomas at hindi ito nababagay na maging hari. Dahil sa kanyang mga sinabi ay pilit na humingi ng tawad sila Annette kay King Thomas at buti na lang ay naintindihan ni King Thomas si Daisy matapos itong malaman na isang otherworlder si Daisy. Kinagabihan ay nakita ni Daisy si Princess Charlotte na pinagmamasdan ng buwan kaya nilapitan niya ito. Napag-usapan nila ang nalalapit nitong kasal at ang mga rason nito bakit hindi pa din ito makapili. Binigyan niya ito ng payo na sundin lang kung ano talaga ang gusto nitong mangyari para sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga ay muli silang ipinatawag ng hari dahil may napili na umano si Princess Charlotte. Nilapitan ni Princess Charlotte ang kanyang napili at nagulat silang lahat na si Daisy pala ang napili nito. Sinabi niya ang kanyang mga dahilan bakit hindi niya gustong pakasalan sila Gomez at Otto. Dahil dito ay naisip ni Gomez na baka nahalata na siya ni Princess Charlotte kaya dito niya na ipinakita ang kanyang mukha.
Isa pala siyang demon na may planong angkinin ng kaharian at ialay ito sa Dark Lord. Sinubukan ng mga kawal na atakihin ito ngunit hindi sila umubra sa lakas nito. Dito na nagpasya si Tama na atakihin ito at siya muna ang nakipaglaban dito. Ngunit kahit anong malalakas na atake ang gamitin niya ay hindi ito gaanong nakakaapekto kay Gomez. Ilang sandali lang ay biglang nagsalita si Daisy para sabihan si Gomez na kung pwede ay unahin muna sila ni Princess Charlotte na iligpit. Kagad namang sinunod ni Gomez ang kanyang pakiusap ngunit bago pa ito makalapit sa kanila ay sinabi ni Princess Charlotte na ayaw pa niyang mamatay dahil pangarap niyang protektahan ng mga mamamayan ng kanilang kaharian. Dahil dito ay kagad siyang itinulak ni Daisy at buti na lang ay nagkamali na si Annette na mabilis lumikha ng shield para kay Daisy. Matapos mabali ang mga sungay ni Gomez ay sinamantala ni Tama ang pagkakataon na ito na umatake gamit ang kanyang Wildcat Strike at dito na nila ito natalo. Kagad na humingi ng tawad ang hari kay Princess Charlotte dahil sa mga nagawang desisyon nito. Nagpasya ito na bumaba na lang sa pwesto at ipinaubaya na kay Princess Charlotte ang pamamahala ng kaharian. Habang sila Daisy naman ay nagpatuloy na sa paglalakbay patungo sa lugar nila Tama o sa Gron. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay tiningnan nila ang mapa kung gaano pa sila kalayo sa Gron. Nagpasya si Annette na dumaan muna sila sa Suiten Temple baka sakaling may makuha silang impormasyon na may kinalaman kay Sakchan. Kung maaari ay kailangan nilang bisitahin din ang iba pang templo para mas marami pang impormasyon ang kanilang makuha. Sigurado naman siya na makakapasok sila sa Suiten Temple dahil bukod sa kaibigan niya ang head priest dito ay may inatasan din siyang familiar para ipasa ang kanyang resignation letter. Ngunit ang familiar pala na tinutukoy niya ay bigong may padala ang kanyang resignation letter. Pinangalanan nito ni Daisy na Melos at katapos ay bumalik na siya sa pagtulog. Ilang sandali lang ay nataranta si Melos dahil nasa likuran na pala nila ang isang dragon. Kasama ng dragon na ito ang kanyang master na isang batang babae. Sinabihan sila nito na kagad umalis sa lugar dahil marami umanong halimaw dito. Bigla namang bumangon si Daisy sa pag-aakalang kakain na sila. Nang malaman ng babae na isang otherworlder si Daisy ay dito na nito inilantad ang kanyang sarili dahil misyon pala nito na iligpit ang mga otherworlder. Kagad itong umatake at kahit sinangga ito ni Annette ay hindi niya pa din ito napigilan. Dito na din nila nakita ang marka nito kaya nakilala nila ito na siyang Wrathful Dark Lord. Dahil hindi tumatalab kay Daisy ang kapangyarihan ng babae ay nagawa niyang makalapit dito. Sinabihan niya ito na iligpit na siya na kagad naman itong sinunod. Pagkabagsak ni Daisy ay dito na ito nagpakilala sa pangalang Waldelia. Akala niya ay patay na si Daisy ngunit nagulat na lang siya nang muling bumangon si Daisy at nagawa pang makalapit sa kanya. Dahil sa takot ay kagad niyang tinawag ang dragon at mabilis silang umalis dito. Dali-dali namang kumilo si Melos at dinala niya sila Daisy sa Suiten Temple. Buti na lang ay may sapat na kakayahan ng head priest dito na si Isha para pagalingin silang lahat. Ngunit hindi maintindihan ni Isha si Annette kung bakit nagpasya ito na sumama sa isang otherworlder. Alam nila na walang maaasahan na otherworlder dahil puro sarili lang ng mga ito ang kanilang iniisip. Biglang lumapit sa kanila ang isang otherworlder na si Kotero para ipagmayabang sa kanila ang napakaraming pera nito. Ngunit hindi nagpadala dito si Isha na kagad napuno sa kanyang pagmamayabang. Gayunpaman ay naniniwala pa din si Annette na naiiba si Daisy sa ibang otherworlder. Dagdag pa niya na ibinuwis nito ang kanyang buhay para mailigtas sila sa Wrathful Dark Lord. Dito na nagulat si Isha dahil ang pagkakaalam nito ay natalo na ang Wrathful Dark Lord ng grupo ng mga otherworlder isang linggo na ang nakakaraan. Ang nakaharap pala nila kahapon ay ang anak ng Wrathful Dark Lord. Nang malaman ni Tama ang nangyari sa Wrathful Dark Lord ay maraming katanungan kaagad ang pumasok sa kanyang isipan. Una ay kung sino kaya ang nakalaban nila kahapon at ang isa pang ipinagtataka niya ay kung bakit dinala pa si Daisy sa kanilang mundo kung patay na pala ang Wrathful Dark Lord bago pa dumating si Daisy. Dahil hindi makapagsulat ng maayos si Daisy ay minabuti nila na lumabas muna para makapag-relax din sila. Pinasuot ni Annette kay Daisy ang isang armor na nabili nito para umano masigurado ang kaligtasan ni Daisy. Katapos ay iniwan muna nila ito para makapag-shopping sila ni Tama. Ilang sandali lang ay napadaan si Isha kaya sinamantala na din ito ang pagkakataon para kausapin si Daisy. Gusto nito na iwan na ni Daisy si Annette sa pangangalaga nito dahil wala umano itong tiwala kay Daisy na isang otherworlder. Pero sumagot lang si Daisy na desisyon na ni Annette kung sasama ito sa kanya o hindi. Biglang naaga ang kanilang atensyon nang magpakita ang isa pang otherworlder na si Suzuki kasama ang mga alaga nito. Inanunsyo nito sa lahat ang pagkasawi ng Wrathful Dark Lord na siya namang ikinatuwa ng lahat. Ngunit hindi nila inaasahan ang susunod na sasabihin ni Suzuki dahil nais pala nito na pamunuan ang kanilang lugar o ang buong bayan ng Vale.
Sa pagkasawi ng Wrathful Dark Lord ay panahon naman umano nila ng mga Otherworlder para mamuno o sa madaling salita ay uusbong naman ng Great Hero Age. Nang mapansin ni Kotaro sila Annette ay kaagad itong nagsumbong kay Suzuki. Dahil dito ay lumapit sa kanila si Suzuki at ginamitan nito ng kanyang kapangyarihan si Annette. Tinataglay niya ang kapangyarihan para mapasunod ang sino mang magagamitan niya nito. Kaagad na hinawakan ni Tama si Kotaro ngunit pati siya ay hindi din nakaligtas sa kapangyarihan ni Suzuki. Dito na lumapit sa kanila si Isha na siya palang gumabay at dating master ni Suzuki. Nilinaw ni Isha na hindi niya hahayaan na mapasakamay lang ni Suzuki ang veil kaya nagpa siya si Suzuki na wasakin na lang ang buong bayan. Pinaatake niya ang kanyang mga alaga at sinabihan niya si Isha na gagawin niyang kastilyo ang simbahan nito. Walang tigil na inatake ni Tama ang armor ni Dazai ngunit nang muwasek niya na ito ay naging dahilan naman ito para mawalan siya ng malay. Minabuti ni Dazai na isilid muna ito sa bariles at sakto namang tumilapon sa kinaroroonan niya si Isha. Nalaman niya mula dito ang tungkol kay Suzuki at naging interesado siya dito. Nang malaman niya na kasalukuyan nasa simbahan si Suzuki ay hindi na siya nagdalawang isip pa para magtungo dito. Pakiramdam niya ay maisusulat niya na ang kanyang masterpiece. Nagpa siya si Isha na samahan siya dahil nababahala ito na wala siyang kahit anong kakayahan para talunin si Suzuki. Pagkadating nila ng simbahan ay diretsahan niyang sinabi kay Suzuki na nais niyang magsulat ng nobela tungkol sa mga pinagdaanan nito. Ngunit ang ending ng nobela ay mabibigo si Suzuki kaya nainsulto dito si Suzuki. Pagkaatake ng mga alaga nito ay mabilis na kumilos si Isha para labanan ang mga ito. Ngunit dahil sa dami ng mga ito ay nagkaroon ng pagkakataon ng ibang halimaw para atakihin si Dazai. Buti na lang ay dumating dito si Melos para protektahan si Dazai. Dito na ginamit ni Suzuki ang pinakamalakas niyang alaga. Kagad nitong kinagat si Dazai dahilan para masawi din ito dahil sa lason. Dahil sa takot ay mabilis na nagtatakbo si Kotaro kaya nagpa siya na si Suzuki na gamitin na si Annette. Nais sana ni Isha na umatras muna sila dahil ayaw nitong labanan si Annette. Pero hindi sumang-ayon si Dazai sa gusto ni Isha dahil malaki ang tiwala niya kay Annette. Nilapitan niya si Annette para magpasaksak dito ngunit hindi ito magawa ni Annette. Mas pinili nito na saksakin ang kanyang sarili at dito na siya nakawala sa kapangyarihan ni Suzuki. Kagad itong pinagaling ni Isha at dahil sa takot ay sinubukan ni Suzuki na magpakamatay pero pinigilan siya ni Dazai. Ayaw ni Dazai na ganito ang sapitin ni Suzuki dahil nais pa niyang marinig ang kwento ng buhay nito. Dito na nagsimulang magkwento si Suzuki sa mga naging karanasan niya sa kabilang buhay. Palagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase dahilan para maging masalimuot ang kanyang buhay. Kaya nang mapunta siya sa mundong ito at magkaroon ng kapangyarihan ay sinamantala niya ang pagkakataon na ito na gawin ang kanyang mga gusto. Matapos niyang magkwento ay nakumpleto na din ni Dazai ang nobela at tinawag niya itong No Longer Allowed in Another World. Sa pamamagitan nito ay naibalik niya sa kabilang mundo si Suzuki. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya pa din ito maituturing na masterpiece. Nang tiningnan ni Annette ang kanyang stats ay nagulat ito na nagkaroon na siya ng gift. Naisip ni Isha na posibleng isa itong special skill na na-activate lang sa mga Otherworlders. Ibig sabihin na ipinadala si Dazai dito para labanan ng ibang mga Otherworlders. Pagkabagsak ni Dazai ay hinanap niya si Suzuki dahil hindi niya pala alam na naipadala niya ito pabalik sa kabilang mundo. Dahil sa pagkawala ni Suzuki ay nagsiyalisan na din ang mga umaatake sa bayan. Matapos ang mga nakita ni Isha kay Dazai ay pumayag na ito na sumama si Annette dito. Nag-request naman si Dazai ng bagong kabaong na kaagad ding ibinigay ni Isha. Nag-aalala si Isha na baka sapitin muli ni Suzuki ang masalimuot na buhay nito pero buti na lang ay hindi na ito ang nangyari kay Suzuki. Di rin nagtagal ay ipinatawag ang mga head priest para sa isang pagpupulong sa Sonntag Region. Pinamunahan ng pagpupulong na ito ni Cardinal Miller at sa kauna-unahang pagkakataon ay dumalo dito ang head priest na pumalit kay Annette na si Arya. Matapos niyang magpakilala sa lahat ay nagbigay na siya ng report sa mga kaganapan sa kanyang nasasakupan. Sunod na nagbigay ng report si Elton na siyang Archbishop ng Virten Temple. Sumunod sa kanya si Wolf ng Virten Temple at ang huli ay si Isha. Matapos nilang magbigay ng kani-kanilang report ay napag-usapan na nila ang isa pang rason bakit sila ipinatawag at ito ay ang pagkatalo ng Wrathful Dark Lord sa kamay ng 7 Otherworlder. Bagamat magandang balita ito sa kanila ay hindi nila inaasahan na ito din pala ang magbubukas para sa panibago nilang problema. Ito ay sa kadahilan ng pinalitan lang ng mga Otherworlder ang pwesto ng Wrathful Dark Lord para maging new rulers. At sa deklarasyon ng mga ito na ipinadala sa Pope ay nais ng mga ito na gawing utopia ang buong lupain ng Zauberberg. Maliban sa problemang ito ay hindi nila pwedeng pabayaan ng ibang Otherworlders na gumagawa ng kaguluhan sa iba't ibang region at gayon din ang anak ng Wrathful Dark Lord na si Waldelia.
Alam nilang mas malaking problema pa ang mga Otherworlders kung magsama-sama ang mga ito kaysa sa Wrathful Dark Lord. Dito na naisip ni Isha si Dazai at naniniwala siya na ito ang kanilang pag-asa para matalo ang mga Otherworlders. Matapos niyang sabihin ang ginawa ni Dazai kay Suzuki ay ikinagulat ito ng lahat dahil hindi nila akalain na may nag-e-exist palang ganitong gift. Sakto namang dumating dito ang Pope kaya narinig nito ang mga sinabi ni Isha. Nais nito na malaman pa ang ibang impormasyon tungkol kay Dazai dahil baka ito na nga ang makatulong sa kanila. Minabuti naman nila Annette na magpalipas muna sa bayan na nadaanan nila bago sila magpatuloy papuntang Gron. Nakilala nila dito ang batang sinir na inalok sila na ipapakilala umano sila sa kakilala nitong Otherworlder din para magsilbi nilang bodyguard sa kanilang paglalakbay. Kagad namang pumayag si Annette kahit may kamahalan nito para masigurado lang ang kaligtasan ni Dazai. Akala ni Nier ay patay na talaga si Dazai kaya laking gulat nito nang bumangon si Dazai. Hindi na ito nagtagal pa at matapos nitong kunin ang pera ay sinabihan sila nito na maghintay na lang sa inn. Ngunit lumipas na lang ang ilang oras ay hindi pa din dumadating ang ipinangakong adventurer ni Nier. Nang malaman ng may-ari ng inn na si Nier ang nakausap nila ay dito na nila nalaman na isa palang manloloko si Nier. Habang pinagmamasdan ni Nier ang kanyang espada ay bigla na lang may dumukot sa kanya. Mga Otherworlders din pala ang mga ito na nais makuha ang perang naipon ni Nier. Nang magising si Nier ay napagpasyahan ng mga ito na iligpit na lang siya. Buti na lang ay biglang dumating dito si Dazai para iligtas siya. Nang makita ng isang Otherworlder ang stats ni Dazai ay nalaman nila na isa ding Otherworlder si Dazai. Pero dahil may 1 hit point lang si Dazai at nalason pa kaya hindi na nabahala ang kanilang pinuno. Ngunit nang mabanggit nito na ililigpit na niya si Dazai ay mas lalo lang nasabik si Dazai dahilan para tumaas ang kanyang hit point. Sa sobrang takot nila ay dali-dali silang tumakbo palayo dito. Nagpasya din si Dazai na umalis na din dito at iniwan lang si Nier na nakagapos pa. Kinabukasan ng umaga ng palis na sana sila para magtungo na ng Gron ay lumapit sa kanila si Nier. Bilang pangako sa kanila ay ito na mismo ang sasama sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na din sila sa wakas ng Gron. Kampante si Tama na makakapasok sila dito dahil kilala siya dito ngunit pinalibutan lang sila ng sibat. Ikinulong sila Dazai habang si Tama naman ay ihiniwalay sa kanila. Ginamit ni Nier ang kanyang talento sa pagbubukas ng kandado ngunit napansin din sila kagad ng mga kawal. Dito na sila iniharap sa hari na si King Siberian at dahil umano sa matinding krimen na ginawa nila ay pinatawan sila ng parusang kamatayan. Kinid na pumano nila ang prinsesa ng Gron na si Matilda na siyang ipinagtaka nila. Biglang pumasok si Tama at dito na nila nalaman na ito pala ang tinutukoy ng hari na si Princess Matilda. Nakiusap si Tama sa kanyang ama na pakawalan na sila Dazai. Ngunit ayon sa kanyang ama ay papakawalan niya lang umano ang mga ito kung susunod siya sa gusto nito. Sa kagustuhan niya na mapakawalan sila Dazai ay pumayag siya sa kasunduan at sinabihan sila Annette na dito na magtatapos ang kanilang pagsasama. Habang kumakain sila Dazai sa isang restaurant ay dito na sila nagkaroon ng pagkakataon para pag-usapan si Tama. Dahil dito ay narinig sila ng waitress na si Fon na dating nagsilbi para kay Tama. Naisip kagad ni Dazai na maraming nalalaman si Fon tungkol kay Tama kaya nakiusap siya dito kung pwede itong magkwento sa nakaraan ni Tama. Bigla namang may umatake sa lokasyon ng hari at nakita nila dito ang isang tao. Nagpakilala ito sa pangalang Kaibara na isa umano sa heroes na tumalo sa Wrathful Dark Lord at kilala din bilang Fallen Angel of Gluttony. Nais nito na sakupin ang buong kaharian ng Gron at lamunan ng mga bata at mga babaeng demi-human. Dahil dito ay sumugod ang mga kawal ngunit nakaabang na pala ang gift ni Kaibara para lamunin sila. Minabuti ni Siberian na siya na ang makipaglaban kay Kaibara. Pagka-atake nito ay na-counter niya ito ng Tiger Kick na sinundan niya ng Wildcat Palm ngunit hindi ito umubra. Ito pala ay dahil marami itong kinain ng mga golem nung isang araw dahilan para magkaroon ito ng makunat na panangga. Nagpasya si Siberian na gamitin na ang kanyang ultimate technique ngunit bigla namang dumating dito si Tama. Gusto niyang tulungan ng kanyang ama ngunit pinigilan lang siya nito dahil hindi niya umano mapapantayan ang kapatid niyang si Leon. Habang nagkwekwento si Fon kina Dazai ay nalaman din nila ang tungkol kay Leon. Ito ang twin brother ni Tama na nasawi sa isang trahedya kasama ng kanilang ina 10 taon na ang nakakaraan. Nasaksihan ni Tama ang labis na paghihinagpis ng kanilang ama kaya nagpa siya ito na gupitin ang kanyang buhok at akuin ang mga responsibilidad na nakalaan para kay Leon. Ngunit hindi ito naging madali dahil nagkaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang ama. Sinubukan ni Tama na atakihin si Kaibara at nang lalamunin na sana siya ng gift nito ay mabilis siyang iniligtas ni Siberian. Ipinakita sa kanila ang kamay ni Siberian dahilan para mas lalo lang magalit si Tama kaya dito na kumilos si Briard para ilayo ito. Nang aalis na sana sila Dazai ay nagulat sila nang biglang dumating sila Briard.
Ilang sandali lang ay nakita na ng lahat ang kanilang hari na nakagapos na. Dito na sila sinabihan ni Kaibara sa nais nitong mangyari sa buong kaharian. Susubukan sana ng iba na tumakas ngunit nakahanda na pala ang mga alagad nitong halimaw sa gate. Dahil naman sa kasalukuyang pinagdadaanan ni Tama ay mas lalo lang nasasabik si Desai sa mga susunod pang mangyayari. Makalipas ang ilang minuto ay nagkamalay na si Tama kaya nalaman niya ang nangyari sa kanyang ama. Susubukan niya sana na iligtas ito ngunit pinigilan lang siya ni Briard dahil siguradong matatalo lang din siya. Para mapanatag siya ay sinabihan siya ni Annette na mayroon umano silang alam na paraan para talunin ang mga Otherworlders. Nagpa siya si Desai na magtungo sa kinaroroonan nila Kaibara at isinama niya sila Annette at Nier. Pagkadating nila dito ay nagulat na lang sila Annette nang sabihin ni Desai sa mga bantay na nais nilang magpakain din kay Kaibara. Dahil dito ay naguluhan tuloy ang mga bantay kaya minabuti nila na ikulong muna sila Desai. Dito na inutusan ni Desai si Nier na gamitin na ang talento nito. Nang papakainin na sana ni Briard si Tama ay wala na pala ito sa kanyang silid. Habang ipinapalam ng mga bantay ang tungkol kina Desai ay bigla na lang may umatake sa kanila na kagagawa ni Tama. Dahil dito ay tuwang-tuwa si Kaibara na mismong ang kanyang hapunan na ang lumapit sa kanya. Hindi na ito nagsayang pa ng oras at kaagad na inatake si Tama gamit ang teknik ni Siberian. Dahil sa gluttony ay nagagawa din pala ni Kaibara na magamit ang mga skills ng nakakain nito. Nang makalabas sila Desai sa kulungan ay dumaan muna sila sa silid ng yumaong Reyna. May hinahanap pala si Desai dito at ito ay ang diary ng Reyna. Dahil sa laki ng agwat ng lakas nila Tama at Kaibara ay binugbog lang ni Kaibara si Tama. Ngunit pinipilit pa din ni Tama na bumangon kahit maraming pinsala na ang kanyang natamo. Nagpa siya si Kaibara na kainin na si Tama pero buti na lang ay biglang dumating si Desai. Sinubukan ni Kaibara na pagalawin ang kanyang gift ngunit hindi ito sumusunod sa kanya. Nararamdaman din niya na parang ayaw ng kanyang katawan na kainin niya si Desai. Akala nila Annette ay gagamitin ni Desai ang kanyang gift kay Kaibara ngunit hindi pala interesado si Desai na gamitin ito para kay Kaibara. Biglang nagpalabas ng malakas na kapangyarihan si Kaibara matapos itong mainsulto sa mga sinabi ni Desai. Nais nito na iligpit muna sila Desai bago pa man ito kainin si Tama. Dito na ibinigay ni Desai kay Tama ang nobela na nilikha niya para dito. Gamit ito ay dito lang napagtanto ni Tama kung ano talaga ang gusto niya para sa kanyang sarili dahilan para makawala na siya sa matagal ng pagkakagapos. Kaya dito na din niya muling na-activate ang Crest of Divine Beast. Mas lalo lang naging interesado sa kanya si Kaibara kaya nagpa siya ito na unahin muna siya. Pagkasugod niya ay nagugulat na lang si Kaibara sa mga teknik na ginagamit niya. Hanggang sa gamitin niya na ang ultimate technique na tinatawag na King's Fang. Sa sobrang lakas nito ay hindi ito kinaya ng panangga ni Kaibara. Ngunit bumagsak naman siya sa sobrang panghihina kaya mabilis na kumilos si Annette para pagalingin siya. Pagkadating dito ni Briard ay nagulat silang lahat nang biglang bumangon muli si Kaibara. Kahit si Kaibara ay nagtaka na nabuhay siya muli at dito niya na naalala na pasekreto niya palang kinain ng kapirasong laman ng Wrathful Dark Lord. Ngunit bago pa man siya makaatake kina Desai ay bigla namang dumating dito si Waldelia para tuluyan na siyang iligpit. Hindi maiwasan nila Annette na matakot kay Waldelia ngunit matapos lang itong kausapin ni Desai ay minabuti nito na umalis kaagad. Naisip ni Desai na baka sa susunod ay isulat din niya ang kwento ni Waldelia. Pagsapit ng araw ng pag-alis na nila Desai ay nagpa siya si Tama na manatili ng Gran para tulungan ang kanyang ama. Pero dahil naiintindihan na ni Siberian si Tama ay minabuti nito na pasamahan muna si Tama sa paglalakbay nila Desai. Basta ang importante ay babalik siya kung matapos na ang kanilang paglalakbay. Kagad na umalis si Tama kaya nagawa pa niyang maabutan sila Desai na ilang metro pa lang ang layo sa kaharian. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating sila sa parte ng Gran kung saan matatagpuan ang World Tree na siyang pinakamalaking puno sa Zauberberg. Malapit lang dito ang bayan ng Ton Erico kaya nagpa siya sila na magpalipas muna dito ng gabi. Ngunit pagkadating nila dito ay nagulat sila nang makita nila ang kasino na pagmamay-ari ng mga Otherworlders. Naguguluhan sila kung ano na ang nangyayari dito kaya minabuti nila na kausapin ang mayor ng bayan. Dito na nila nalaman ang mga nangyari at ang ikinababahala ng mga taga rito ay ang unti-unting pagkatuyo ng mga dahon galing sa World Tree. Sinyales lang siguro ito na hindi na nagugustuhan ng World Tree Spirit ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Nakiusap ang mayor sa kanila kung pwede pa nilang maibalik ang dating hitsura ng bayan. Narinig ng isang kabalyero ang kanilang pag-uusap at nais nitong tumulong na maisaayos muli ang bayan. Nagpakilala ito sa pangalang Yamada na isa ding Otherworlder pero nilinaw nito kaagad na hindi siya katulad ng ibang Otherworlder dahil ang nais lang niya ay ang kapayapaan. Natuwa si Annette na sa wakas ay may makakatulong din sila ngunit hindi nila namalayan na umalis pala si Desai.
Habang naglalakad si Daisy ay may napansin siyang kuweba at nararamdaman niya na may hindi magandang nangyayari dito. Nagtungo siya dito at hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Biglang may lumapit sa kanya na isang babae at niyaya siya nito sa lugar na mas masaya pa umano kaysa dito. Dadalhin pala siya sa isang bar na pinapatakbo nito na katabi lang din ng kasino. Ilang sandali lang ay sumayaw ito sa entablado at hindi inaasahan ni Daisy na magugustuhan niya ang sayaw nito. Kasalukuyan namang nag-iiyak pa din si Annette dahil sa biglaang pagkawala ni Daisy. Biglang pumasok si Daisy ngunit kasama nito ang babae dahilan para mas ikalungkot pa ito ni Annette. Tinawag ng mayor ang babae sa pangalang Ash na kilala din sa kanilang bayan sa tawag na Witch of Ton Erico. Nang itinayo ng mga Otherworlders ang kasino ay sinamantala nito na magtayo ng bar katabi lang ng kasino. Isa siyang misteryosong babae na nakatira sa gilid ng bayan at kahit ang edad at nakaraan nito ay walang nakakaalam. Dahil sa ginagawa niya sa ibang Otherworlders gamit ang kanyang alak at pagsasayaw ay tinatawag na din siya ng iba na traitorous witch. Kinabukasan ng umaga ay muling umalis si Daisy para magtungo sa bar. May hinala si Yamada na baka nagayuman na si Daisy ni Ash. Kaya kailangan muna nila ngayon na puksain ang kasamaan sa bayan at siguradong babalik din sa katinoan si Daisy. Habang nag-uusap sila Daisy at Ash ay biglang pumasok ang mga Otherworlders na nagpapatakbo ng kasino para uminom. Namramroblema na ang mga ito na unti-unti nang humihina ang kasino. Naisip ng pinuno na idamay na din nila ang mga naninirahan sa bayan na siya namang hindi nagustuhan ni Ash. Nagbabayad pala si Ash ng protection money para hindi lang galawin ng mga ito ang mga mamamayan. Ngunit wala nang pakialam pa dito ang mga Otherworlders basta ang importante sa kanila ay may salba ang kasino. Bigla silang nakaramdam ng malakas na pagyanig at pagkalabas nila ay sinira na pala nila Yamada ang kasino. Sinubukan pa ng mga kalaban na makipaglaban kay Yamada ngunit hindi sila umubra. Dahil dito ay minabuti ng kanilang boss na umalis na lang sila dito. Tuwang-tuwa ang mga mamamayan na sa wakas ay wala na ding manggugulo pa sa mapayapa nilang bayan. Ang problema ay iniisip nilang lahat na kasabuat ng mga Otherworlders si Ash. Kahit pinipigilan sila ni Yamada ay hindi pa din sila nagpaawat. Dito na kumilos si Daisy para harapin ang mga nambabato kay Ash. Sinabi niya ang totoo na walang ginawa si Ash kundi ang protektahan lang sila. Ngunit ayaw pa din maniwala ng mga ito dahil nagayuma lang umano ni Ash si Daisy. Kaya minabuti ni Ash na umalis na lang din ng bayan para mapanatag na ang mga mamamayan. Dahil sa mga nasaksihan ni Yamada at sa mga nabanggit sa kanya ni Daisy ay napagtanto niya na mayroon ata siyang nagawang pagkakamali. Mas naging kumbinsido pa siya sa kanyang hinala nang alukin siya ng mayor na maging bodyguard ng bayan dahil ipagpapatuloy pala ng mga ito ang naumpisahan ng gawin ng mga Otherworlders. Ngunit makalipas lang din ng ilang minuto ay tuluyan ng natuyo ang mga dahon ng World Tree. Muling nagpakita kay Daisy si Ash na siya palang spirit ng World Tree. Nagpasalamat ito sa kanya at bilang kapalit sa kanyang mga ginawa ay pinuno nito ang kanyang lagayan ng Calmoten. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay ay napadaan sila sa Holy Land of Deserts and Earth. Ito ang napiling daan ni Annette dahil nais niyang makarating sila ng mabilis sa Dritten Temple. Ang problema ay parang naliligaw na sila pero buti na lang ay dito pala nakatira si Nier. Bigla namang nagpakita sa kanila ang isang grupo ng mga Otherworlders na tinatawag na Huntsman Otherworld Racing. Dahil umano nasa teritoryo na sila ng mga ito ay kinakailangan nilang magbayad para makadaan. Pero hindi sila nagpoto at mas pinili nila na makipaglaban sa mga ito. Nang makita ng pinuno na si Turo ang kalagayan ni Daisy ay kaagad siyang lumapit dito. Hindi naman makagalaw si Nier sa sobrang takot at sabayan pa ito ng pansisindak sa kanya ni Toro. Dahil narinig na naman ni Daisy ang salitang kamatayan ay bigla itong nagkaroon ng lakas sa kagustuhan na maranasan ang ginagawang pagsindak ni Toro kay Nier. Hindi nagdalawang isip si Toro na atakihin siya ngunit naging dahilan lang ito para malaso ng alagang Scorpion nito. Sa sobrang galit nito ay sinugod nito si Daisy pero napahinto ito nang marinig ang huni ng lobo. Dali-dali silang umalis dito kaya mabilis ding pinagaling ni Annette ang sugat ni Daisy. Humingi ng tawad si Nier kay Daisy dahil wala siyang nagawa kanina. Kaya ipinaalala sa kanya ni Daisy na ang isang hero ay kinukutya muna bago sila maging malakas. Nagpasya siya na dalhin muna sila Daisy sa dati niyang tinitirahan at ito ay sa Woste Orphanage. Tuwang-tuwa ang mga bata nang makita siya ng mga ito at gayon din si Miss Cathy. Habang kumakain sila ay nalaman ni Nier na may tagabigay umano ng mga pagkain sa orphanage kaya kahit papano ay hindi sila nagkukulang sa pagkain. Dito na din nila nalaman ang tungkol sa lobo na palaging umaaligid tuwing gabi dahilan para mas maging mapanganib pa sa labas. Habang mahimbing na ang tulog ng iba ay nagulat si Nier nang may makita siyang dumaan sa bintana. Kagad siyang lumabas para tingnan ito at dito niya nakita ang isang lalaki na may bitbit na mga gulay at prutas.
Akala niya ay isa itong magnanakaw na kaagad namang itinanggi ng lalaki. Kaya dito niya na din napagtanto na ito pala ang tinutukoy ni Miss Cathy na siyang parating nag-iiwan ng pagkain sa harap ng pinto. Matapos nilang matipon ng mga pagkain ay nagkaroon muna sila ng pag-uusap. Nagpakilala ang lalaki sa pangalang Saito at dahil matagal na din simula nung nilisan ni Nir ang ampunan kaya hindi siya kilala ni Saito. Naikwento ni Nir ang kanyang nakaraan at wala silang kaalam-alam na nasa likuran lang pala si Daisy na kanina pa nakikinig sa kanila. Pagsikat ng araw ay minabuti nila na manguha ng mas marami pang pagkain dahilan para mas magulat pa sila Miss Cathy. Ngunit pagsapit ng gabi ay natatarantang tinawag ni Miss Cathy si Nir dahil ginawang hostage pala ng huntsman si Nate. Matapos makita ni Toro si Lynette ay naisip kaagad nito na samantalahin ang pagkakataon na ito na ipaghiganti ang kanyang alaga. Nakipaglaban si Lynette at tama sa mga ito at dahil natatakot pa din si Nir ay minabuti ni Saito na dalhin muna siya sa likod ng bahay. Hindi matanggap ni Nir na hindi pa din siya makagalaw kahit nasa panganib na ang buhay ni Nate. Dahil dito ay naaalala lang din ni Saito ang kanyang nakaraan kaya dito niya na sinabi kay Nir na isa siyang otherworlder. Ayaw niya na maulit muli ang kanyang pagkakamali kaya ginamit niya na ang kanyang gift. Siya din pala ang tinutukoy ni Miss Cathy na umaaligid na wolf tuwing gabi para protektahan ang ampunan mula sa mga bandido at sa ibang halimaw. Inatake niya ang mga kalaban hanggang sa si Toro na lang ang natira. Nang ililigpit niya na sana ito ay dali-dali siyang pinigilan ni Nir dahil ayaw ni Nir na maging masama siyang tao. Lakas loob na isinakripisyo ni Nir ang kanyang sarili kaya dito na bumalik sa katinoan si Saito. Habang nagpapahinga sila ay dito na ikwinento ni Saito ang kanyang buhay sa kabilang mundo. Nakilala niya ang isang estudyante na siyang nag-iisang tao na nagpapakita sa kanya ng kabutihan. Ngunit isang araw ay may grupo ng kalalakihan na nambugbog dito. Mas pinili niya na lumayo at iwan ito at dito na siya nabundol ng truck. Naisip niya na kung nakakatayo lang sana siya ay baka nailigtas pa niya ang kanyang kaibigan. Matapos niyang mapagtanto ang kanyang kaduwagan ay dito na din natapos ni Daisy ang nobela. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay nagpasya siya na ibalik na si Saito sa kabilang mundo. Bumalik siya sa mga oras nung mabundol siya ng truck. Kagad siyang nilapitan ng kanyang kaibigan dahilan para mapaiyak na lang siya. Kasalukuyan namang inaatake ng isa sa fallen angels ang kaharian ng Gelb kung saan nakatalaga si Wolf. Ipinadala din si Isha dito para matulungan si Wolf ngunit parang hindi na kailangan pa ni Wolf ng makakatulong. Matapos niyang iligpit ang isang hukbo ng mga kalaban ay napilitan ng fallen angel of misery na si Sengoku na umatras muna. Ang problema ay nahagip pala ng atake niya ang kabaong ni Daisy na kararating lang dito. Pagsapit ng gabi ay ipinagdiwang ng mga dwarfs ang kanilang tagumpay sa araw na ito. Buti na lang din ay nakaligtas pa si Daisy sa atake ni Wolf na siya namang hindi nagustuhan ni Daisy. Gayunpaman ay pinasalamatan pa din niya si Wolf dahil kahit papano ay nasubukan niya ang near-death experience. Habang si Melos ay parang na-love at first sight naman sa alaga ni Wolf. Pagkabalik ni Sengoku ay iminungkahi ng isa ding fallen angel na ipaubaya na sa isa nilang kasama ang Gelb. Mas malaki ang pag-asa nitong manalo dahil kilala nito ang Wizard of Storms o si Wolf. Habang naglalakad-lakad sa labas sila Daisy at Melos ay nakita nila si Wolf na pinagkakaguluhan ng mga chika babes. Dahil gusto ni Melos na makausap ang alaga ni Wolf ay nagpasya si Daisy na sundan muna nila ang mga ito. Nagtungo sila sa isang bahay kaya inakala kaagad ni Daisy na iniibig ni Wolf ang nakatira dito. Dahil dito ay minabuti nila na umalis na lang at hayaan muna sila Wolf. Kinabukasan ng umaga ay muling nakipaglaban sila Wolf sa hukbo ng Fallen Angels. Ngunit hindi nila inaasahan ang pagdating din dito ng Dark Dragon na hawak dati ng Wrathful Dark Lord. Nang aatakihin na sana ito ni Wolf ay nagulat siya nang makita niya ang nakasakay dito. Ito pala ay si Yuriko na isa sa naging estudyante dati ni Wolf. Sinamantala ni Yuriko ang pag-aalinlangan ni Wolf para dakpin ito. Hindi din nakapalag na si Isha kaya nagawa ni Yuriko na madala si Wolf. Dahil dito ay kaagad ding inatasan ni Isha sila Goren na umatras muna. May hinala siya na posibleng magtungo sila Wolf sa Dritten Temple. Matapos marinig ni Daisy ang mga sinabi ni Isha ay nagpasya sila na puntahan ang bahay na binisita ni Wolf kagabi dahil baka may nalalaman ito. Pagkabukas ng pinto ay nagulat sila ni Melos na isa pala itong matandang babae. Hindi naman nagkamali si Isha sa kanyang hinala dahil nagtungo nga sila Wolf sa Dritten Temple. Nagpasya sila na magpadala ng sasagip dito kay Wolf ngunit ang problema ay walang maisip si Goren na pwedeng maipadala dahil nagkukulang na din sila ng mandirigma. Dito na nagboluntaryo sila Tama at Enet para magtungo sa Dritten Temple. Kaya dito lang din nila napansin na hindi pala nila kasama si Daisy. Biglang pumasok si Daisy bitbit na ang matandang babae dahilan para ikagulat ito ng lahat. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at kaagad silang naghanda para sa kanilang pag-alis.
Ang problema nila ngayon ay kung paano sila makakarating ng Written Temple sa mabilis na paraan. Biglang nagpakita sa kanila si Toru para alokin sila ng tulong nito. Tinawag nitong boss si Nier dahil sa laki ng utang na loob nito kay Nier sa pagligtas sa kanyang buhay. Lumikha ito ng bus na siyang sasakyan nila patungo ng Written Temple. Ngunit ayaw nitong pasakayin si Deizai dahil hindi pa nito napapatawad si Deizai sa nangyari sa kanyang alaga. Umalis sila nang hindi kasama si Deizai ngunit wala namang balak sila Deizai na maghintay lang. Pagkadating nila Annette sa Written Temple ay naabutan pa nila ang mga kasamahan ni Wolf na nakahandusay sa tapat mismo ng templo. Pagkapasok nila ng templo ay nakita din nila kaagad si Wolf na nakabitin sa altar. Matapos magpakilala ni Yuriko bilang Fallen Angel of Greed ay pinalabas na nito ang kanyang mga alagad. Dahil dito ay napilitan na din sila Annette na makipaglaban sa mga ito. Ngunit kahit hindi umuubra sa kanilang lakas ang mga ito ay parang hindi man lang nababawasan ng mga ito. Pagkatilapo ni Isha sa harap ni Yuriko ay sinamantala ni Isha ang pagkakataon na ito na alamin ang nakaraan nila Wolf at Yuriko. Dito na nagkwento si Yuriko tungkol sa mga nangyari simula nang mapunta siya sa mundong ito. Sa una ay naging maayos pa ang kanilang pagsasanay nila ni Wolf at sa kanya lang nakatuon ang atensyon ni Wolf. Ngunit isang araw ay may isa pang Otherworlder ang dumating kaya dito na nagbago ang lahat. Nagpatuloy pa din siya sa pagsasanay hanggang sa marinig niya na sinabi ni Wolf sa isang Otherworlder na ito na umano ang hinahanap niyang hero na pwedeng makatalo sa Wrathful Dark Lord. Hindi niya nagustuhan ang kanyang mga narinig dahilan para dito niya na magising ang totoo niyang kapangyarihan. Ginamit niya ito sa bagong Otherworlder at katapos ay umalis na siya ng templo. Alam niya na sa ginawa niyang ito ay hindi na siya maituturing pang tao kaya hindi na din siya magdadalawang isip na pumatay muli ng mga inosente. Bago pa man niya atakihin sila Annette ay bigla namang dumating si Deizai sakay ng ipinagawa nitong kabaong sa mga dwarves. Sumunod na pumasok si Melo sakay ang matandang babae. Hindi lang si Wolf ang nagulat dahil pati si Yuriko ay nagulat din na tinawag niya ang matandang babae sa pangalang Hakari. Ito pala ang nakababatang kapatid ni Yuriko at dahil tapos na si Deizai sa pagsulat ng kwento nito ay uumpisahan naman niya ngayon na isulat ang kwento ni Yuriko. Wala nang nagawa pa si Yuriko kundi sabihin na ang totoo niyang nararamdaman. Dahil sakiting bata si Hakari ay siya ang naatasan na bantayan nito dahilan para may sakripisyo niya ang lahat. Halos hindi na siya matupag ng kanyang mga magulang na kahit sa araw mismo ng kanyang graduation ay hindi siya nakadalo para lang bantayan si Hakari. Nang mapansin niya na maayos ang pakiramdam ni Hakari ay mabilis siyang nagbihis para magtungo sa eskwelahan at maramdaman man lang na nakapagtapos siya. Ngunit pagka-uwi niya ay hindi na pala maganda ang kalagayan ni Hakari dahilan para pagalitan siya ng kanyang ama. Dito na siya nawala ng ganang mabuhay dahilan para sunduin na siya ng truck. Naging maayos ang naging buhay niya sa piling ni Wolf hanggang isang araw ay nagulat na lang siya nang dumating din si Hakari. Kaya pakiramdam niya ay parang naulit lang ang kanyang sitwasyon sa kabilang mundo. Dito na ipinaalala sa kanya ni Deizai kung bakit kaya pati si Hakari ay kinuha din ng truck. Ibig sabihin lang nito ay hindi na naging masaya pa si Hakari sa kanyang buhay simula nung mawala siya. Dahil din sa mga sinabi ni Deizai ay napagtanto ni Wolf na nagkamali siya bilang master ng mga ito. Sa kagustuhan ni Hakari na maging malaya ang kanyang ate ay nakiusap siya kay Wolf na siya na lang ang sanayin at ipalaban sa Wrathful Dark Lord. Ito ay para maranasan man lang ng kanyang ate na maging masaya sa mundong ito na alam niyang hindi nito naranasan sa kabilang mundo dahil sa kanya. Dahil nakumpleto na ni Deizai ang kwento ng dalawa ay ginamit niya na ang kanyang gift para ibalik ang mga ito sa kabilang mundo. Sa pagkakatanggal ng gift ni Yuriko ay bumalik na din sa dating hitsura si Hakari at gayon din ang iba pang nabiktima ni Yuriko. Nang magkamalay si Hakari ay inakala niya na isang panaginip lang ang mga nangyari sa kanila sa kabilang mundo. Dahil sa pagkakatalo ni Yuriko ay napilitan na din ng mga halimaw na umatras. Mabilis namang nakarating sa Pope ang nangyari sa Written Temple kaya mas nakumpirma pa nila na si Deizai nga ang matagal na nilang hinihintay na magliligtas sa kanilang mundo. Nagpasya sila Wolf na bumalik na sa kastilyo ng Geld ngunit bago pa man sila makaalis ay bigla namang dumating dito si Sengoku. Dahil walang masyadong nagawa kanina si Wolf ay nagpasya ito na harapin si Sengoku. Ginamit niya ang kanyang Sturmang Drang na ikinamangha nila Tama dahil sa sobrang lakas nito. Ngunit hindi man lang naapektuhan dito si Sengoku dahil sa suot nitong armor. Sinubukan ni Tama na umatake gamit ang kanyang King's Fang ngunit hindi din ito umubra. Dito na inilabas ni Sengoku ang kanyang sandata para iligpit si Tama. Buti na lang ay mabilis nakakilo si Nier para sanggain ang espada nito na kaagad nasira. Alam ni Sengoku na may espesyal sa espada ni Nier kaya sinabihan niya si Nier na magpalakas at katapos ay umalis na siya dito. Kaya tuwang-tuwa sila Tama sa pag-aakalang natakot kay Nier si Sengoku. Pagkabalik nila ng Gelb ay kaagad silang nagdiwang sa kanilang pagkapanalo.
Wala silang kaalam-alam na nakapasok na pala ng kastilyo ang isa sa miyembro ng Seven Fallen Angels. Kaya habang naglalakad-lakad si Daisy ay nakasalubong niya ito na siya namang ikinagulat niya. Ito pala yung kanyang hinahanap na si Sakchan na kaagad din siyang kinumusta. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at kaagad niya itong niyaya na ipagpatuloy na nila ang kanilang pagpapakamatay. Ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi na pumayag si Sakchan dahil malaki na umano ang pagbabago sa kanyang mga mata. Biglang dumating sila Annette kaya minabuti ni Sakchan na umalis na dito. Dito na dinalaman nila Annette na si Sakchan ng kausap niyang babae. Kinabukasan ay hindi pa din siya mapakali na tinalikuran na siya ni Sakchan. Dahil dito ay mas lalo lang siyang nawalan ng ganang mabuhay kaya sumakay siya sa bago niyang kabaong sa pagbabakasakali na ito na ang tatapos sa kanyang buhay. Dali-dali namang sumunod sa kanya sila Annette dahilan para hindi na sila makapagpalumpa kina Isha at Wolf. Habang pinagmamasdan ni Sengoku ang nasira niyang sandata ay napansin ng isa nilang kasamahan na parang masaya siya. Ilang sandali lang ay dumating din dito si Sakchan na halatang masaya din. Nagkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa pagkawala ng dalawa nilang miyembro. Dahil dito ay napunta ang kanilang usapan kay Daisy at kinumpirma ni Sakchan na may kapangyarihan nga si Daisy na baguhin ang mundong kinaroroonan nila. Nakarating sila Annette sa nayo ng Held ngunit ang problema ay nawala sa kanilang paningin si Daisy. Buti na lang ay may nakausap silang taga rito at nalaman nila na kadadaan lang ni Daisy at patunay lang nito ay ang hero statue na nawala sa ayos matapos itong madaanan ni Daisy. Pumasok umano ito sa shrine na siyang daanan patungong Orange. Isa itong Forbidden Land kung saan nakatira ang Fairy Queen. Sa ngayon ay tanging maghintay lang ang kanilang magagawa dahil siguradong babalik naman si Daisy kung hindi ito makapasa sa mga pagsubok. May 3 pagsubok dito na kailangan itong maipasa para makapasok sa Orange. Pero dahil sa hirap ng mga pagsubok ay tanging ang hero pa lang ang nakakapasa dito at nabasbasan ng Fairy Queen. Kampante sila tama na hindi magagawa ni Daisy na makapasa sa mga pagsubok ngunit madali lang palang nalampasan ni Daisy ang 3 pagsubok dahilan para makadiretso siya sa Orange. Bukod sa Fairy Queen ay nakita niya din dito ang kambal na diwata na sila Selulo at Ilulo. Nagpakilala ang Fairy Queen sa pangalang Obris at dahil nakarating umano siya dito ay bibigyan siya ng proteksyon nito. Tinanong siya kung ano ang kinakailangan para mailigtas ang mundo. Ngunit wala sa mga pagpipilian ng kanyang isinagot dahil matapos siyang talikuran ng taong pinagkakatiwalaan niya ay wala na siyang ibang gusto kundi ang mamatay na lang. Dahil dito ay naisip tuloy ni Ilulo na baka nagkamali sila kay Daisy. Hindi ito masabi ni Obris dahil nararamdaman din niya ang proteksyon ni Ash kay Daisy. Naniniwala siya na hindi isang pagkakamali na nakapasok si Daisy sa kanyang teritoryo. Hinawakan niya ang kamay ni Daisy at sinigurado niya na sa huli ay magkikita muli sila Daisy at ang kanyang soulmate. Nagbigay din siya ng parting gift na magagamit ni Daisy sakaling mangailangan siya ng tulong. Katapos ay dito na siya ibinalik sa labas at saktong nahulog siya sa kinaroroonan nila Annette. Dahil natamaan din niya ang hero statue ay inutusan siya ng lalaki na ibalik ito sa ayos. Dito niya na sinubukan ng parting gift at lumabas mula dito si Selulo. Nagulat si Selulo sa biglaang pagkaka-teleport sa kanya at siya tuloy ang inatasan ni Daisy na mag-ayos ng hero statue. Dito na nagtatapos ang huling episode ng No Longer Allowed in Another World Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento and huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina